Shalom mga kaibigan! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, titingnan natin ang isang makapangyarihang sandali ng pamumuno sa Korinto, Kabanata 5, Talata 3. Sumusulat si Pablo sa simbahan sa Korinto tungkol sa isang seryosong problema. Isang kasalanang sexual na napakabagsik kaya kahit ang mga pagano ay hindi mag-isip na gawin ito. Sa talata 3, sinabi ni Pablo, sapagkat ako, bagaman wala sa katawan, ay naririyan sa espiritu, at hinatulan ko na ang gumawa ng bagay na ito na para bang ako ay naririyan. Ngayon, hindi pinag-uusapan ni Pablo ang tungkol sa walang hanggang kaligtasan ng taong ito. Kumikilos siya bilang isang pinuno na may autoridad na ibinigay sa kanya ni Hesukristo. Sinuri niya ang sitwasyon at natukoy na ang mga aksyon ng taong ito ay hindi tumutugma sa salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, gusto kong marinig ang inyong opinyon. Binibigyang diin ni Pablo na ang grupo ng mga nananampalataya ay hindi dapat maging mapagmataas o walang pakialam kapag may kasalanan sa kanilang piling. Kaya, narito ang aking tanong. Sa tingin ninyo, bakit napakahirap para sa isang komunidad ng pananampalataya na harapin ang mga isyong ito ng direkta sa ngayon? Ayon, ipaalam sa akin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto ko talagang makita ang inyong mga tugon. Ang layunin ni Pablo rito ay hindi ang maging malupit. Sinasabi niya sa mga nananampalataya na ibigay ang taong ito sa kaaway upang ang kanyang dating kalikasan ay mawasak at ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. Ang layunin ng paghatol na ito ay upang dalhin ang tao sa pinakamababang punto para sa wakas ay tumingala siya, magsisi, at makita ang biyaya ng Diyos. Sa Kabanata 4, ipinaalala sa atin ni Pablo na siya ay itinalaga bilang isang apostol ni Hesukristo at ginagamit niya ang autoridad na iyon upang manawagan para sa kalinisan sa pamilya ng Diyos. Ibinabahagi niya sa atin na bagamat dapat tayong makisalamuha sa mga tao sa mundo upang ibahagi ang ebanghelyo, meron tayong ibang responsibilidad sa mga tumatawag sa kanilang sarili na kapatid kay Kristo. Malinaw ang aral. Tinatawag tayo na panagutin ang isa't isa gamit ang salita ng Diyos upang ang buong katawan ay manatiling malinis. Salamat sa pagsama sa akin sa maikling pag-aaral na ito. Shalom!